Hello. Hello po. Morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Are you calling from the Philippines? Yes po. Magandang umaga. What's your name? Iska po. Iska. How do you spell? Bulol. How do you spell? Ah, How do you spell I that? ISKA. Spell as you read it. Ilang taon na po si Iska? 28 po. 28. Tanda ka lang sa akin ng 2 years. Try mo kumontra. Dali, try mo. Charot lang. Anyways, taga saan ka? Saan ka ngayon? Calling from what part of the world? Alaminos, Laguna po. From Laguna po. Anong meron sa mga taga Laguna ngayon? Pangatlo ka ng bro. Ano ba? Anong meron? May meron bang mali sa buko pa dyan ngayon? Ba't ganyan? Alaminos. Yes po. Bago mag San Pablo yan, ano? Apo, yes. Torbina, di ba? Kasunod na yan, di ba? Apo. Anong ginagawa sa buhay ni Iska? Car agent po. Yung currently work ko po ngayon. Car agent. Sales ba? Apo. Yes po, sales po. Dati kong work yan. Ako naman sa Chevy. Okay. Anong ano ka? From Toyota po. Toyota. Magkano ang raise ngayon? Ang base po ngayon is 735 top of the line. 7. Base. Bakit top of the line? 735 na po yung top of the line. Ay, yung pinakambaba lang. Pinakamababa po. Tipo lang. may naka-ready siya, oh. Lagi po. Ahente yan. Ang base po is 757 po ang pinaka base variant. Ay, sorry. Tama. Race po. 757. 757. Yes po. Talaga. 757. So, 757. Yun yung pinakamababa. Yes po. Manual. E-manual po. Manual yun. Yes po. Yung automatic magkano? Automatic po is 847,000. 8, papunta na 1,000,000, no? Yes po. Pwedeng in-house. Pwede po, in-house. Magkano porsyento ng kumpanya nyo? Hindi po dinidisclose sa amin, sir, kung magkano po ang percent na. Pero, pinaka-approval po is more on 20% kadalasan po. So, 20% ng, magkano? 800? 47 po. So, 85,000 times 2. Ang down... Ano po? Tama, no? Apo, 847,000 times 0.20. Ganyan po yung mag-down payment. So, that's around 170-ish thousand. Yes po. Di ba? Magaling ako sa percentage. Ano ba kayo? Tapos, magkano monthly ko pag 5 years to pay? Multiplied by 0.80% po. 80%. Magkano yun? Check ko lang po. Hindi nyo kaya. Bakit? Ahente yan eh. Ahente ako nun, no? Kaya ready yan sa utak ng mga ahente. Opo. Always po. At saka umaasa yan si Iska na bumili ako. Kaya mabili. Yes po. Nagpapakwento lang ako. Huwag kang umasa. Around 17,000 po. 17,710. 5 years to pay. Yes po. 5 years to pay. Laki na magiging tubo ng kumpanya nyo, ah. Pero utang naman kasi, no? Okay. Hi. Mo na. Okay lang yan. Hindi kasi... May problema kasi kayo magtatay ilang araw na. Gusto mo i-share ko sa'yo? Sige po. May camera ako dito na around 250,000 ang halaga. Camera. All my cameras. Mahilig ako sa camera. 250,000 na yung. Mga ganon, no?
Opo. Pag binenta ko ng biglaan, bibilin sa akin ng 165. May buyer na ako. Mhm. Tapos bibili ako ng camera na Nikon. Nasa 280 plus yung halaga. So almost 300. Opo. sabi ko sa anak ko, kaysa bili ko ng camera to, ba't di na tayo mag-upgrade na lang ng kotse natin? Pwede, sir. Bigyan ko kayo ng promo. Di ba? Ayan si Gandang Kara, baka bumili oh. Nanonood siya ngayon oh. Oh. Hi, ma'am. Bigyan mo rin ng quotation. So gusto ko yung camera pero naisip ko parang hindi practical, no? Mm. Ang mahal din Hindi pala. niyo siya, Ang mahal hindi din niyo pala siya ng guys. masasakyan, sir. Pero sasaya ako Hmm. sa camera. Bigyan ko na lang kay sir ng dashcam. Dashcam. Uy, follow niyo naman si Gandang Kara. Andyan siya oh, sa live natin. Ayan, yan po siya, oh, yung DJ Kara new account. Yan po yung bagong account ni Gandang Kara. We have 2,900 live viewers ngayon. I-follow niyo naman siya para ano, mag-ambag-ambag kayo ng siguro mga magkano para makabili siya ng bagong kotse. Bibili yan eh kasi binibenta niya yung kanyang Fortuner. Yun, ma'am. Trade-in natin. Ang baba niyo mag-appraise eh. Yun lang. Anyways, wala lang, nagpaano lang ako. Bahala na. Ay, nako. Ano lang, nagluluho lang ako lately. Anyways, sige. At least alam na namin kapag kailangan ko ng... O yan ha, kaya lang di ka nila pwedeng makontak dahil lihim tong pagkatao mo dito eh. Yes po. Sige na, ano mapaglilingkod ko sa iyo? Iska. Ay kailangan ko po ng advice. Dapat, About advice. Hindi po wala kang sa- kliyente makukuha dito. Advice. About po sa husband ko. Ha? Kasi magto 2 years na po kaming kasal pero nag-live-in po kami ng 12 years. Meron po kaming 2 anak. Okay, wait lang. So you've been together for 14 years. Yes po. 2 years ka na kayong kasal. Opo. Live-in Then kayo 12 ng years. 112 taon. Gaano kalaki na yung anak ninyo? Isa pong mag-11 years old and isang magsa 7 years old. So nag-live-in kayo after a year and a half nagbuntis ka. Tama? Yes po. Tama yung bilang ko. Ano? Okay. Isang 11 years old, ilang taon yung kasunod? 7 years old po. 7 years old. Okay. And then, Yung husband ko po is nag-work abroad. First po na country niya is Qatar. Then siya po is 2 years po doon. Then after po noon, nag-stay po siya dito ng siguro more or less 3 years. Then nag-Australia na po siya. okay. Until now, nandun pa rin siya. Then year back, sorry po. You okay? Yes po. Year back 2024, okay yung marriage namin. As in, okay. Wala akong nakikita ang problema. Then one time, may nag-message sa akin. Lalaki yon, nag-message sa akin. Nagbigay siya ng screenshot na yung asawa ko ay may iba, pero nandito sa Pilipinas. Yung iba ng mister mo nasa Pilipinas o yung mister mo nasa Pilipinas? Yung mister ko, yung other woman po ng asawa ko is nandito sa Pilipinas. Okay. Then, How long have your husband has he been working in Australia? Magti 3 years na po ngayon. Okay. So 2 years Qatar, umuwi ng Pilipinas for 3 years, tapos 3 years na ulit na nasa Australia. Tama? Yes po, Okay. yes po. Every year ba siya umuwi ng Philippines? Hindi po. So hindi pa siya nakakauwi. Umuwi po siya last 2024. Umuwi Okay. po siya 2024.
Then, yung nag-send po sa akin is yung live-in partner nung babae that time. Oh, okay. That So, time. So, naghiwalay din. hindi po. Sila pa rin noon nung time na yun. Okay, okay. Mhm. Then, sinadya sa akin yung picture ng video calls nila nung asawa ko. Then, screenshots po ng conversation. Mm. Then, tinry namin na ayusin. Teka lang muna. Well, that's the shortcut version. Nahuli Opo. mo siya, umamin siya. Umamin po siya. Okay. Paano niyo nakilala yung girl? Yun yung hindi ko po alam. Hindi mo kung paano- tinanong? Hindi ko po tinanong. Bakit di mo tinanong? Nung una kasi po is dinideny niya. Sabi niya, hindi naman sila, nagkakausap lang But you sila. have screenshots. Ba't mo naman kakausapin ng babaeng ano yun, di ba? Yung screenshots kasi nun is wala pa akong masyadong nakikitang parang red flag dun sa wala silang ibang pinag-uusapan na parang below the belt ko. Pero yung babae, hindi niya old friend. Kumbaga, Hindi po, hindi ko kilala. As in, hindi namin kilala. kumbaga it's a little bit odd na may bago kang kaibigan. Parang ganon. Yes po. So, Okay. parang nagkaroon ako ng hint na bakit kailangan nyo mag-video call? Bakit may ganito? Nung una, tinatanggi niya. Anong video? Call? O video? Video call. Video Merong call. screenshot ng may Sorry. screenshot po ng video call. Okay. Yun. Tapos, so, pinalagpas ko nung that time until year 2025, mismong birthday niya, January 29. So wait lang. So ibig mo sabihin sa akin, despite the evidence or the proof that you had, Opo. kinalimutan niyo 'yan. Yes po, pero duda na ako. Hindi na ako tiwala, hindi na ako panatag. Binabantayan ko na sa noon yung mga kilos niya noon kasi sabi ko may something na mali. Kailangan kong malaman. Then way back January 2029, last year, mismong birthday niya, then so naggawa kami ng mga anak ko ng simpleng surprise party lang para sa kanya. Pero that time nasa abroad pa siya. Surprise party. Then may nag-message na naman sa akin, friend nung babae. As in, doon ko lahat na-confirm na may something dun sa babae. Doon ko na-confirm lahat. Anong meron sa babaeng yun? Parang kaawan niya man sa paligid niya, no? That time po is, ka-work niya yon sa work niya. Kasi yung babae, nag-work siya sa spa call. Ano yun? Yung mga Alam ko naman. Okay. Yes po. Ang ipokrito ko naman kasi sabihin ko sa inyo, hindi ko pa narinig yun. Narinig ko na yun, no? Okay. Tapos? Then, doon lahat, nagsumbong yung babae kasi nag-away sila nagsumbong sa akin yung friend niya kasi nag-away sila. So, naipit siya sa sitwasyon. Wait, yung friend na nagsumbong sa'yo, doon din nag-work? Yes po, ka-work po. Baka nagkaagawan ng booking, no? Yun. Hindi ko po alam yung reason kung bakit sila nag-away, pero nag-away po sila. Okay. Kaya napilitan po yung friend niya na magsabi sa akin. Okay. Tapos, pumunta siya sa amin, pinapunta ko siya sa amin to clear lahat. Then, doon ko po na-confirm na, ayun, may babae nga yung asawa ko and magwa 1 year na sila last year. Okay. So, matagal-tagal na din. Then, so, ginausap ko pa rin yung asawa ko. Tinry pa rin namin ayusin, pero hindi talaga kinaya. This time ba nalaman mo na paano sila nagkakilala? Hindi niya rin naman po kasi inaamin kung paano sila nagkakilala. Basta ang sabi niya sa akin is, yun yung babae yung unang nag-chat sa kanya. Then may proof siya may screenshot siya na sinend sa akin na katunayan na yung babae yung unang nag-chat sa kanya. Well, it doesn't make a difference kung nag-reply naman siya. Yes po. Tama. Okay. Then, naghiwalay kami. Almost ilang months. Then, this month, parang this September, nagparamdam ulit siya. Nakipag-ayos siya. Tinatry namin i-fix ulit. Pero this time,
gano'n na naman, umulit na naman. Parang hindi niya maiwan-iwan yung babae. Same Then girl. same girl. Oh. Then kinonfront ko na siya. Sabi ko, anong meron? Bakit hindi mo maiwan? May anak ba kayo noon? Ano bang meron? Sabi niya is, wala naman daw. Ang hindi ko lang bakit kaya niyang ipagpalit yung pamilya niya over dun sa babaeng yun. Then, hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin. Alam ko, sobrang pagpapakatanga na, pero kasi iniisip ko yung mga anak ko. Then, huwag niyo sana ako i-judge kung nag-i-stay ako kahit nakikita ko ng sobrang daming red flag. Pero, as a nanay kasi, ang hirap mag-desisyon na para lang sa sarili ko. Lalo pag nakikita ko, okay naman siya as a father eh. Walang problema about sa sustento. Walang problema. Mahal naman kasi siya ng mga anak ko. And ayokong husgahan ako ng mga anak ko pag nagdesisyon ako na para sa sarili ko. Kaya hindi ko alam yung gagawin ko. Okay. Ipaliwanag mo yung part na ayokong husgahan ako ng mga anak ko pag nagdesisyon ako para sa sarili ko. How do you mean that when you said that? Ayokong isip kasi masyado pang bata yung mga anak ko. Hindi nila maiintindihan pa. Okay, gets kita. So, halimbawa we follow that logic, di hindi ka pala makikipaghiwalay. Or maybe if we follow that logic, then it's short of saying na tiisin mo na lang to. Yun. Okay. Nasa between ako noon na kung mag-i-stay ako yung mauubos. Then, nandun din ako sa part na yung mga anak ko, although kaya ko naman buhayin yung mga anak ko, pero iba pa rin kasi pagka yung mga anak mo is lumaki ng buo yung pamilya. Kahit na nanloloko yung tatay? Hindi siya healthy, oo. Pero ayoko kasing ipa-experience Look. Okay, ganito. What you're doing now is cherry picking your own problem. That's what you're doing right now. You're cherry picking your own problem. You know that there's a problem but you're cherry picking the possible justification kung bakit mo siya hindi isa-solve. Opo. I think you know exactly what you need to do. I think you know. I don't believe that you needed me for this one. Your husband has made a choice. The only reason why you're together because you're fighting for him, but he's let you go already. Alam mo yan. Opo. Alam mo yan. Pinili niya na yon. Tama ba? Tama. Totoo. So irrelevant na yung question whether to let go or not. Kasi na-let go ka na niya eh. Ano pang let go mo? Nabitawan ka na niya. He's let you go already. The moment that na pinili niya yon after mahuli. Kasi alam mo, may mga lalaking, well, generally lalaki to Pag nahuli, at least kahit paano magbabago, di ba? Yes, Magigising because there is that tawag nito that yung threat of losing the family. Pero sa kanya hindi eh. Opo. Totoo. Yes, sa kanya hindi. I mean, he doubled down. Totoo. Kailan kayo nag-uusap ng asawa mo? Actually, nag-uusap naman kami para lang hindi mapansin ng mga bata na may problema kami. Kasi ayaw namin silang madamay. Ba't kasama ka doon? Why are you part of those who's adjusting doon sa stupidity na hindi ka naman gumawa? Ako pa rin yung nag-a-adjust. Yes. I mean, let me ask you this. Just to get it off the way. May kasalanan ka ba sa kanya that you're trying to atone? Meron. May nagawa akong kasalanan sa kanya. Okay. There you go. This makes sense. Ano yan? Nag-cheat din ako. Kita nyo na. Kanina ko paramdam eh. Kailan mo ginawa to?
Um, Parang year 2018, 2017. Tell me about it. Ka-work ko siya sa work ko dati. Then, parang na-fall out of love ako sa asawa ko nun. Kasi yung asawa ko nun is, as in, wala siyang time sa amin. Bakit siya walang time sa inyo nung time na yon? Workaholic. Is that a bad thing when you're trying to raise a family? No. But you took it... Yun yung, Mhm. na-admit ko naman po yung mali ko nun. No, hindi ka nagloko nun dahil wala siyang time sa'yo. Nagloko ka lang kasi malandi ka nun. Isisisi mo pa sa kanya. Yes, siguro. Gano'n na din. Di ba? Kasi kung wala siyang time, mas wala siyang time ngayon, nasa abroad siya eh. That time po, nasa Pilipinas pa siya. Kaya, exactly. Kung wala siyang time noon, mas wala siyang time ngayon. Nasa abroad siya ngayon eh. Yes. Oh, di ba? Ba't di ka nagloko ngayon kung yun pala dahilan? So, iba yung hindi yun ang dahilan noon. So now it makes sense to me kung bakit gusto mo magtiis. You know, alam niyo, pagtatawagan niyo ako para kwentuhan niyo ako ng buo ha, hindi yung hinuhuli ko kayo. Opo. So may pinanggagalingan pala to. So paano kayo nagkabalikan? Teka nga muna. You had a relationship with the workmate. Yung workmate mo ba na yun may asawa? Wala po. Okay, binata. Opo. How long were, yung relation mo doon? Mabilis lang, parang 2 months. 2 Parang months? ganun lang. Did you have sex with that guy? No po. I think you did. No po. Wala po. Really? Yes po. How did you cheat? Kasi nagkakasama lang po kami as in sa work po. So how did you cheat kung yun lang yun? Church lang, ganun. Kasi nagkakalokohan din po sa office noon. Ganun po yung nangyari. Then, nalaman niya din agad. So, kaya Paano? in-stop ko na rin. Paano? Okay. Sa chat, through chat. Sa chat? Kaya doon niya po nalaman. Opo. Okay. What exactly did your husband read? Ano po? What exactly did your husband read? Conversation lang na landian lang, ganun. Like exactly what kind of landian? I love you, mga ganun po. Usual na inaano ng magkarelasyon. Pero wala naman dun yung parang bastos, ganun. Kasi that time, yung first time ko ginawa yun. And takot pa ako nun. So, hindi ko talaga siya as in kinari. Oo, although mali ako doon sa part na ginawa kong yun. Nag-kiss kayo Pero nun? Yes po. Asan kayo na nag-kiss kayo? Canteen, parang ganun. Canteen, hindi ko na rin maalala po. No, you remember. Don't tell me hindi mo... Ay, asan ba yung pamalo ko dito? Hindi mo maalala kung saan kayo nag-kiss? Canteen or parang office. Ganun. After work. Public place? Nag-kiss kayo? May asawa ka? No. Hindi pa po ako kasal that time. Magjowa kayo? Apa. Living partner pa lang still, po. well, formality naman yung wedding ninyo pero same setup naman na di ba? Apo. Tama. Okay. Nako. Then, yun yung... paano yun yung kiss? binabalik- Paano yung kiss? Smack. Or, sige, let's say, usually ginagawa ng magkarelasyon. Hindi ko alam yung ginagawa ng magkarelasyon. Wag mo akong paulain. Alam mo, Iska, ganito. I think this is a very uncomfortable topic to you. No, I get you. I feel you. Apo. Because I don't believe that you have disclosed everything that happened there. Mm-hmm. To your husband. Apo. Marami siyang hindi alam dyan. Mm-hmm. I don't believe na sa kantin kayo nag-kiss. I could be wrong. But I'm most likely correct. Hindi kayo sa kantin nag-kiss. You wouldn't risk that. May karelasyon ka. Everyone knows nung time na yon. Hindi po. Sa kantin kayo nag-kiss? Yung totoo, sa locker room. But that time po naman, ginagawa naman namin yun, hindi sa harap ng madaming tao. Kasi low-key lang yung relationship namin. Precisely my point. There you go. Yan na. Oh.
you were deliberate and intentional to hide from people. So you wouldn't do it in a canteen. You would do it in a very secluded place where you can kiss. Apo. Did he touch your boobs? No, yes. Yes po. And you didn't have sex? No, wala po. Wala pong sex. Did you tell your husband that he did? Alam niya na nag-kiss kami. But did you tell your Yeah, husband that your boobs were touched by this guy? No po, pero Because your alam husband does not ask questions the way I ask questions. Yes po. Wala ko narinig sa kanya. Never niya, nung nalaman niya yun, hindi niya ako inaaway or what. Wala ko narinig sa kanya. Inaccept niya na lang. Then, naayos naman namin yung pagsasama namin nun. So bakit why didn't you come clean? Sorry, ano po? Why didn't you come clean? Why didn't you tell him everything that you needed to tell him? Sinabi ko po sa kanya. Na? Inamin ko po lahat sa kanya yun. Hinawakan yung boobs mo and everything, inamin mo yun? Inamin ko na nag-kiss kami, pero alam kong gets niya na yun, na nangyari din yan. Well, let me put it this way. No? I think there's more to this than what you're telling me now, and I will respect if you're uncomfortable to talk about it. Opo. Because there has to be a reason kung bakit mo tinitiis to ngayon. Yes, opo. There you go. Totoo. Ay, alam mo, ma'am, Iska, I've been doing this for 2 decades now. I can always feel. But, here's my but. Ready? Opo. But, you're not supposed na tiisin na lang naman ito only because may kasalanan ka noon. Hindi rin naman fair yun. Ba't mo ako tinawagan? Nahihirapan ako mag-desisyon. Let go. Manloloko siya, sinungaling ka din naman. Hindi kayo pwedeng magsama. Maglolokohan kayo. Umaasa pa rin kasi ako na magbabago siya. Look, your husband will always look at the smallest and the slightest reason to bring up what you did to him to justify his actions. Totoo. Totoo kasi yun yung binabalik niya sa akin eh. And he is not right, but he cannot be wrong because hindi ka umamin ng buo sa kanya. Let this one go. Let this one go. I could be wrong. I don't believe you did not have sex with that guy from your past. You just crucify me if I'm wrong. I'm sorry if I'm wrong. It's just unbelievable. Kasi last full relationship yun eh. Posible walang nangyari sa inyo eh. That's last eh. Ligob yun eh. It does not make sense na wala. Mas nag-make sense na meron. But I could be wrong. But then again, your husband will always make that as an excuse to justify cheating on you. Opo. Nag-relapse siguro and whatnot. Diba? Siguro naalala niya bigla. But if you're here to solve a problem, pasensya ka na kung kinalkal ko yung nakaraan mo, ha? Pasensya ka na. Okay lang po. But then again, hindi rin naman justification na lokohin ka ngayon at titiisin mo lang. Again, applicable din yun. Hindi po pwedeng maubos ka because nanay ka ng 2 bata. Apo. Totoo.
There's nothing you can change about the sins of the past. Pwede mo lang aminin kung willing ka na. I guess dapat mong aminin yon sa kanya, wag sa akin. Di mo na ako mister mo. Mm. Diba? Pero hindi rin naman justification para magtiis ka, niloko ka. Opo. So kung ang tanong mo lang ay kung do you let this one go? Of course, yes. Hindi ko kasi alam paano ko sisimulan. Ang alin, ma'am? Magpaalam sa kanya. Nagpaalam siya sa'yo. Mag-agree ka lang. Look, he's practically dating another girl. So ano yun? Torture yun sa'yo? Siguro, kasi tingin ko, ito yung karma ko sa ginawa ko sa kanya nun. Pwede. Pero hindi justification kasi yun. Hindi lang justification. I mean, yes, pero hindi para tiisin mo niloko ka din. Otherwise, it becomes a cycle. It becomes a vicious cycle. You're not supposed to make this as a cycle. Mm. Kayong dalawa, you have the ability to cheat on each other. Opo. What's stopping you now from cheating on him after niya magbago? Wala na. Mm. Diba? Kasi hindi ko naman po pwedeng panghawakan yung kasal namin. Hindi ko pwedeng, although ako yung legal and may anak kami, but still, Pwede kahit kung gusto ganon, mo. Pero anong sense nun kung yung taong ipinaglalaban mo kahit kasal kayo, di ka mahal? totoo. I have full respect din sa marriage na yan. Of course, I respect that. But what point does it have kung kasal nga kayo tapos nagwawalang yaan naman kayo? Ewan ko ba sa Pilipinas, pasa-pasa yung divorce bill na yan para maging batas. Lalokohan tayo sa part na yan. Mahal-mahal ng annulment. Totoo. Ang tagal ng process. Well, I have no other answer to you but let this one go. Opo. Can you do yourself a favor? Ready? Ready po. Can you tell your husband exactly what you did in the past so you can forgive yourself? Ano po, sorry? Can you tell your husband exactly what you did in the past? And apologize sa kanya before magtapos ang lahat. It's not that he deserves to know, but you deserve to, ask forgiveness for it. And maybe one day, pag nagising-gising yung mister mo, kahit di na kayo magkasama, baka humingi rin siya ng tawad sa'yo. Who knows? Opo. Uulitin ka, ma'am. Hindi ako naniniwala hindi ka nagtalik nun. Hindi ako naniniwala talaga. Kasi ligob yun eh. That's a lust. It's a sexual tension. How can you not have sex? I think minimum of 3. 3 times. Hula ko na lang yan. Pwedeng mali ako doon. Once lang, no? Once.
Oh my God. Did you just admit it to me? Yes. See, the first one Ayoko happened in yes, the car, right? ayoko din naman magpaka sa mga viewers. No. Wag mo i-consider. Ako kausap mo. Don't mind them. Ako to. I think it happened in the car, no? No po. Okay. Kasi hindi sa kantin yan, nakakainis yun. Hmm. Sasabihin naman kumakain, kumakain kami. Pwede bang wag kayo dito? But anyways, hanggang doon na lang po tayo. Nakagawa ka ng pagkakamali. Alam mo, Iska, you are a human being. We do bad things. Doesn't make you a bad person. Tao lang nagkakamali tayo. But it shouldn't be an excuse to keep on doing it. I think sa puntong ito ng buhay mo, Iska, you have to afford the chance to ask for that forgiveness from your husband. Para mapalaya mo yung sarili mo. Naniniwala ko may konsensya ka. Opo. Diba? So, bit-bit mo yan. Kaya tinitiis mo to eh. At bilang kaibigan mo, hindi rin naman ako papayag na tinitiis mo ang lokohin ka dahil pagkakamali ka nagawa. Hindi rin naman tama yun. Hindi rin fair yun. Diba? So, you're 28. You're young. Ako, I don't know kung magiging tama ako, no? You were a different person na nagawa mo yan. Iba ka na ngayon. Tama na? Totoo po. Yan. Nagmamature naman talaga tayo. Yun naman talaga yun. Nagmamature tayo. Mas ngayon, naano ko yung importansya ng pamilya compare nun. Well, maybe realization will come, diba, in different forms, with different triggers. You're young. You have so much life ahead of you. You are young. Ulitin ko ha, kasi baka mamaya lumagpas lang ito sa pandinig mo, ano? I will say it again. You are young and there's so much life ahead of you. So if your husband now no longer loves you, you're not supposed to betray your own future. It's okay to learn from the mistakes that we had. Diba? Pero wag naman natin sayangin yung, diba? Yung buhay na meron tayo. Ako, kaibigan mo, I'm rooting for you. Kaya mo yan. Kaya mo yan. "28 ka pa, fresh ka pa. Ano ka ba? 28 ka lang, matanda ka lang sa akin ng 2 years. O, try mo umangal." Okay, let's do a role play tonight. Not role play, but I just want to hear you apologize to your husband. The apology that he deserved a long time ago. Go ahead. Tay, sorry sa mga pagkakamali ko noon. Alam ko hindi na yun nababago. Sobrang pinagsisisihan ko yun. Ayokong masira yung pamilya natin. Pero at the same time, ayoko din naman ako yung nauubos sa pagstay sa relasyon na to. Gusto ko humingi ng sorry. Lahat. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad. But sana, in fact, may bigay mo din sa akin yun. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Sobrang pinagsisisihan ko yun. Ayun lang po. Well, I'll stop there.
Then again, you're not supposed to allow him to cheat on you din naman. It shouldn't be a cycle. You heard me? I'm glad that you've come around tonight. Pasensya ka na kung insistent ako sa part na yun, ha? Opo. At least, nakakagaan ng loob, di ba? Pero talagang once lang. Opo. Okay naman. Ay, nako ka. Nako ka, iska. Kaya mo na, andyan na yan. Good luck, ma'am. Wherever life may take you now, kaya mo yan. No? Alam mo, ang benefit ng pag-amin ng kasalanan is that we get the full benefit of learning from it. Totoo yan. Yan ang benefit ng pag-amin sa kasalanan. We get the full benefit of learning from it. I'm rooting for you. Okay? Okay po. Good luck po sa iyo, ma'am. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Ingat po palagi, ma'am.